Paano kung wala kang valid ID at kailangan mo ng postal ID? Pwede ka pa rin bang makakuha? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa Pilipinas, marami tayong ID na pwedeng ma-avail. Kasama na dyan yung postal ID. At kadalasan, kapag manghihingi ng valid ID, may mga requirements ito. At kasama na nga sa mga requirements is panibagong ID, katulad ng National ID, GSIS, SSS, Driver's License, Passport. Pero kung sakaling wala ka pang ID, halimbawa first time mong magkakaroon ng ID at postal ID nga yung gusto mong makuha, meron silang ibang requirements katulad ng birth certificate na nanggaling mismo sa PSA. Sa pag-request naman ng birth certificate, pwedeng magulang mo ang mag-request nito para sa'yo. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-order online ng birth certificate. Ngayon, i-check mo muna kung meron ka palang ibang requirements bago ka mag-request ng PSA. Kasi na-allow ng PhilPost or ng post office ang alinman sa mga ito. Yun nga lang, kailangan at least 2 document. Halimbawa, meron kang baptismal certificate, pwedeng-pwede yun. Kung meron ka ring certificate of birth, kung kasama ka sa NCIP or NCMF, pwede rin naman yon. Also, aside sa baptismal certificate, tinatanggap din nila yung mga Form 137 galing sa elementary or high school. Pwede makakuha mismo nito sa school o sa paaralan na pinag-graduatean ninyo. Kung sakali naman na meron ka ng TO or sa college, pwede rin tanggapin iyon. So, yun yung mga tinatanggap. Pwede yung sa school record mo or yung baptismal certificate. Aside pa dyan, meron din yung sa alumni ID, university ID, company ID. Basically, yung sa school or sa college ID, pwede dito. Tinatanggap din yung sa NBI clearance, police clearance. Bukod pa dyan, kung sakaling botante na kayo, pwede ang voter's ID. Kung meron din kayong certification na nanggaling sa DSWD, ina-allow din nila yan maging yung ID sa pagiging miyembro ng 4Ps. So, pwede nyo i-double check itong list na to para nga naman malaman ninyo na meron na pala kayo nito, at least 2, at pwede na kayo makakuha ng postal ID. Pero kung sakaling meron na kayo ng national ID na pwedeng yung printed o yung natanggap nyo na yung mismong card, ina-allow yan. Kahit isa lang nun, pwede na kayo makapag-apply ng postal ID. Pero tandaan, bukod sa ID, may iba pang requirements, katulad ng PID application form. Ito yon. Pwede siyang ma-download online para nga naman sa bahay pa lang, pwede nyo nang ma-review yung mga hihingin sa inyong information. Also, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba ito fill-upan. Pwede nyong i-check yung page na nasa link sa baba or yung page or channel namin. So, napag-usapan na natin yung ID, napag-usapan natin yung form. May pangatlo pang requirements. At yun ay yung proof of residency. Tinatanggap nila yung sa utility bill, halimbawa yung sa internet, sa kuryente, sa tubig. Pero kung sakaling hindi nakapangalan sa inyo yun, pwede nyo pa rin naman dalhin, lalo kung sa parents nyo nakapangalan. Pero mas maganda kung makakapunta kayo sa barangay ninyo, pwede kayo manghingi ng certificate of residency. Madali lang naman ito makuha. Also, kung sa barangay ninyo nag-offer ng residence ID, pwede ninyong magamit yon as proof of residency. Ngayon naman, para sa mga special cases, halimbawa foreign residents, may mga additional requirements para dyan, maging sa mga mag-renew ng postal ID. So sana nasagot natin yung katanungan na paano kung walang valid ID, pwede ba yung ibang documents? Yes, pwede, basta i-check nyo lang itong listahan na to at sana pasok yung document na meron kayo dito sa listahan sa mismong website ng postal ID. At kapag meron na kayong mga requirements, pumunta lang sa pinakamalapit na post office. Meron silang branches sa NCR, maging sa Luzon, Visayas, at maging sa Mindanao. Step 1, isasubmit nyo lang lahat ng requirements. Kailangan nyo rin magbayad. Para sa pagbayad nga pala, magkano ang postal ID? Para sa regular application, 550 pesos. Para sa rush naman, 650 pesos yan. At para sa step 2, kapag nasubmit nyo na nga yung mga requirements, pag na-review na yon ng officer or yung nag-assist sa inyo, kukunan na kayo ng picture maging ng fingerprint. Also, dun sa ID, meron itong QR code kung saan malalaman kung legit ba o peke yung ID na ginagamit mo. Yung QR code na to, ang pinakasilbi niya is pwede nyo i-test. Sa phone niyo pwede nyo i-scan yung QR code at mula doon malalaman nga naman kung peke ba o legit yung ID na meron kayo. At para sa last step, maghihintay na lang kayo na maipadala sa mailing address ninyo yung mismong postal ID. Valid ito for 3 years.
At sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!